At ang argument nila ay, yung Pogo operation daw ay hindi naman nila responsibilidad. Pagkor daw may hawak nun. At siya naman daw ay ginawa niya ang trabaho niya bilang alkalde. Mayor, 2 beses nang nagkaroon ng raid dyan sa Pogo, sa likod mismo ng munisipyo mo at parehong nangyari in your watch. So ilang beses nang may anomalyang nangyari dyan right under your nose. So either protector ka ng mga yan o hindi mo ginawa yung trabaho na sinasabi mo. Tapos sasabihin mo wala kang alam. Well, sa bagay, yan naman talaga mga linyada mo eh. So maging proud tayo sa kulay natin. Ano po? Diba? Naririnig natin yan. Ako'y Pilipino sa isip, sa wika, sa gawa. And yet, karamihan sa bagong henerasyon ngayon, dominated by foreign mentality. Hindi na to colonial mentality kasi bagong kaisipan na to eh. New foreign mentality na. Diba? Halos karamihan mga gamit imported. Made in China lang naman. Karamihan gusto magpaputi. Mga patalasta sa TV, mga whitening products, shamelessly promoting everyone na pangit ka pag di ka maputi. Diba? Mga teenagers ngayon, ang pananamit, galawan, trying hard to look like and act like Koreans. Mga indoors na makikita mo sa billboard, puro Koreans na, wala nang Pinoy. Diba? Pero tanungin mo tungkol sa Philippine history, ang sagot, Majoha. O kaya naman, hindi ko po alam, Your Honor. Wala po akong matandaan. Absent ako ng tinuro yun. Dapat lahat yon, hindi siya lang. Dapat para-pareha sila, Exactly. Lahat. Kasi hindi lang pwede yung unfair naman kasi yung siya lang. Malaki pa lang naman doon. Resort. Tapos may nakaano pa. Para fair ang laban. So, alam naman natin na may pagkaningas kugo na pag-iimbestiga. So, susubaybayan natin ang mangyayari. Para ito sa mga taong stress out sa mga buhay nila at gustong mag-relax, unwind. It would mean avoid yung mga toxic people, avoid nyo na yan, toxic situation, toxic job, etc. At yung gustong mag-try ng mga activities noon na hanggang ngayon di pa nila nagagawa. So that means get out of your comfort zone. So kung hindi ka sanay sa change, hindi mag-work to sa'yo. Dapat ngayon pa lang pinaplano mo na as early as 30. Kasi kung ano yung handa mo sa sarili mo ngayon yun ang magiging future mo pagdating ng 50. Suspendido na. Pero pagkalipas ng 6 na buwan, balik na naman sila sa dating gawin. Matatanda ang naudlot ang raid operation sa isasagawa sana sa Lucky South 99 sa Pogo Hub sa Porac. Dahil sa umunoy di umunoy palpak na search warrant. Noong mga sumunod na araw ay natuloy din sa wakas ang raid sa nasabing Pogo Hub. Subalit, nakatakas na ang karamihan sa mga salarin na para bang isang eksena sa isang action movie na palaging huli na kung dumating ang mga pulis. Umabot sa 2 batalyon ng pulisya ang nagsagawa ng pag-aresto. Talagang dinamihan ng pulis para siguraduhin hindi makakatakas ang pastor. Dumating ang Martes at ayon sa kanilang batalyon report, mission failed. Sinusubukan din namin kunin ang panig ng nasabing alkalde, subalit mukhang mahirapan kaming gawin nito dahil ang kanyang abogado mismo ang nakaharap namin at ayon dito, na ano siya, yung natutulala. Sino ba naman hindi matutulala sa ganyang klaseng... Gayon pa man ay balak namin mag-send ng voicemail sa kanya, subalit mukhang ito lamang ang marireceive naming reply mula sa kanya. Kahit ayaw ko na pong banggitin yung salitang I don't know. Hello po. Magandang gabi. Welcome back sa West Point. I'm Amber, ang inyong pong host for today. If you follow the Beauty and the Nerd, the first episode, yung ending hindi namin na-reveal last time. Kung naging effective ba ang Love the Philippines campaign. Malalaman natin yan kung effective ba or success. Maka 3 million tayo, okay na, di ba? 3 million, okay na ba sa'yo yan? Okay naman. So as of this moment, so let's check it out. Actually, sinadya namin yung cliffhanger na yun. Alam niyo. So, as of this moment, itong viral scandal campaign na yan,
ay nag-generate ng 5.45 million visitors dito sa Pilipinas last 2023 plus 2.1 million ngayong 2024 sa projected target na 4.8 million visitors, which means effective ang Love the Philippines campaign. Or, nakatulong yung viral scandal. Kaya dumami mga tourist. Yun lang yun eh. Well, sana naman sa mga susunod na campaign natin, hindi na natin kailangan mag-rely sa viral scandals para maging successful tayo. Ano po? Oh, yun nga pala mga opisyalis dyan sa Bohol na nagkaroon din ng another viral scandal sa Chocolate Hills. Suspended na po sila kamakailan lang. Yes. Kasama yung mga 68 LGU officials at ang DNR at PUBG officials na naka-assign doon. Mabuti naman at may progress ang kaso dyan. Yun nga lang, ang ilan sa kanila ay nagulat. Bakit daw pati sila nadamay? Kesyo sa ibang bayan naman daw sila nakapwesto, hindi dun sa Captain's Peak Resort na na-scandal nga. Well, mga sir, madam, alam niyo naman dito sa Pinas, para masabing thorough ang kanilang investigasyon. Kumbaga, sige, isuspended natin lahat ng mga yan para sigurado tayo wala nang masabi ang taong bayan. Lahat na yan. So, kaya mga sir, madam, ilan kayo sa mga nadamay na good apples sa isang basket na full of bad apples? Ganun talaga. And speaking of lahat ng suspension, ang lahat ng kapulisan dyan sa Bamban ay suspendido rin habang patuloy na inimbestiga ng POGO operation. Oh, and by the way, yung mayor dyan na si Mayor Alice Go, kilala niyo ba? Tatanda niyo ba? Familiar ba kayo sa kanya? Yes, siya po ay suspendido na rin habang patuloy ang investigasyon sa kanyang kaso. Well, of course, itong company Mayor Go ay may balak umapila. At ang argument nila ay yung POGO operation daw ay hindi naman nila responsibilidad. Pagkor daw may hawak nun. At siya naman daw ay ginawa niya ang trabaho niya bilang alkalde. Mayor, dalawang beses nang nagkaroon ng raid dyan sa POGO, sa likod mismo ng munisipyo mo at parehong nangyari in your watch. So ilang beses nang may anomalyang nangyari dyan right under your nose. So either protector ka ng mga yan o hindi mo ginawa yung trabaho na sinasabi mo. Tapos sasabihin mo wala kang alam. Well, sa bagay, yan naman talagang mga linyada mo eh. So dapat lang na isuspindi ka para para maimbestigahan naman na maayos dyan. Kasama din dalawang tauhan mo na naghahandle ng business permit at license, pati yung legal officer mo dyan. At yun nga, pati na lahat ng kapulisan dyan kasi lahat kayo walang kamalay-malay na may mga krimeng nangyayari dyan sa bakuran nyo. And speaking of bakuran, talaga naman itong mga Chekwa na dyan sa mismong bakuran natin sa West Philippine Sea, tuloy pa rin ang kanilang harassment sa ating mga Coast Guards. At ito nga, ay sa latest na ulat, nagkagarian daw dyan lately ang mga Chinese Coast Guard, ang ating Philippine Coast Guard. When I say nagkagarian, yung tipong umabot doon sa nagkagit-gitan, yung kanilang mga rubber boat, inches lang with each other. Wow, sobrang lapit nun ah. So kung nagkagit-gitan at pulgada lang ang pagitan kamo, ba't hindi pa sila nagdala ng, sabi ko nga, water gun? Itong mga Coast Guard natin, git-gitan pala gusto niya. Sabi ko nga before, water cannon to water cannon. What a missed opportunity. Again, I'm not advocating for war. Just defending ourselves here in our own territory. And I'm sure, babaliktad rin na naman tayo ng mga Chekwa. Diyan sila magaling magbaliktad ng sitwasyon. Playing the victim. Mabuti na lang, walang umaagri sa kanila internationally. Well, except for these two guys. Pero, mabuti naman at may balak na raw nag-deploy ang US Coast Guard, Coast Guard, kasama ng Japan Coast Guard, just West Philippine Sea, para tulungan di umalo ang Pilipinas to uphold our sovereign rights. The U.S. Coast Guard deploying assets to the West Philippine Sea to help Manila assert its sovereign rights in the disputed territory. The USCG will send its North Pacific Division as the Philippines sought assistance in addressing China's threat. Well, it's about time. I mean, yan yung sinasuggest ko last time eh. Ang tagal na nila dito. Ba't ngayon lang nila naisipan yan? Waiting for the right opportunity? Anyway,
at least we have more opportunity to talk more tungkol nga dito sa lalong lumalalim na investigasyon dyan sa mga POGO operation. Talagang malalim na raw ang impluensya ng POGO criminal operation sa ating bansa. Kasi nga, sa nakaraang plano nila na another raid sa isa namang POGO hub dyan sa Pampanga, nakatakas raw ang karamihan bago dumating ang mga pulis. Parang familiar itong senaryo na ito. Parang typical scene sa mga action movie na palaging sa huli na dumarating yung mga pulis pag nakatakas ng kalahatan. 1,000 na trabahador. Pero nahuli lang 140 plus. Pero nag-tip. So may leak nga daw sa mga government institutions natin at mukhang na-influensyan pati mga judges natin, ito mga international criminal groups na ito na ayon kay Senator Gatchalian ay talagang nakakapangilabot kasi ang mga local na criminal ay pinafinance na nitong mga international syndicate. Ilang enforcement agency, pati judiciary, meron na silang mga tao. Nilabutan ako na lumalalim na yung ugat nitong POGO. Talaga mga kahindik-hindik ang sitwasyon na yan. Wait, you're not supposed to laugh when I say kahindik-hindik. You're supposed to shock or terrified ang reaction nyo kasi kahindik-hindik You guys have to work more on that. Notorious sa karahasan ang nasabing POGO Hub. Pinakamasamang illegal na POGO at scam farm pagdating sa kidnapan at patayan. So, kailangan talaga ng malawakang investigasyon, pagtutulungan ng gobyerno at taong bayan para masawata yung criminal underground na yan. Aabangan natin ang tungkol dyan. At least sa ngayon, mayroon tayong nakikitang progress sa ating mga kaso. Yun nga, at least may nakikita tayong nasususpindi sa mga kasangkot, mga opisyalis dyan sa mall scandals, dyan sa Bamban scandals, mga kapulisan dyan, pati mayor at dalawang opisyalis. And hopefully, pagkatapos ng kaso, hindi lang suspension ang makamit kung sino mga nagkasala. Tulad dyan sa Bohol, kahit I think tapos na yung investigasyon dyan, hanggang suspension lang mga tiwali dyan. After 6 months, balik sa dati. So, hopefully, huwag naman sana magaya dito kay Bong Navarro. 10 taon bago nakamit ang justisya niya. Ganun talaga. Malalaman natin ang mga nerds, kaya abangan natin ang mga kaganapan tungkol dyan. Sa pagbabalik, by the way, during the Nerds in 50 Studio 30 segment, we'll be back. Welcome back mga nerds! Nanonood pa rin kayo dito sa Nerds Point. Kasama inyong lingkod, Amber the Nerd. By the way, Happy Independence Day everyone! It's a good to be Pinoy, isn't it? Right? Kayo, proud ba kayo bilang Pinoy sa ngayon? Ang hindi ko maintindihan, dito doon sa mga taong nagsasabing, kalokohan lang yan, Independence Day na yan. I mean, kasi naman daw, di naman daw tayo totoong malaya. What are you talking about? You just said that statement out loud to everyone. What's that make you? Diba? The mere fact that you are able to say that statement right now and state that opinion to everyone, that's the very definition of freedom. That's the fundamental principles of freedom. Freedom of speech and expression. So hindi ko alam kung anong hinihit-hit itong mga ito at nasabi nila na hindi tayo malaya. Well, nare-respeto ko kayong nagbibigay ng opinion ng mga nagsasabi ng ganyan. And I get it. Hindi perpekto ang sistema natin at it is always a work in progress. Marami pa talaga tayong dapat baguhin sa ating mga batas, sa society, na dapat nating i-adapt sa bagong henerasyon. May mga nagsasabi pa, malaya ba yan? Hindi nga tayo makapangisda sa sarili nating dagat. Well, exactly. Kaya nga pinaglalaban natin yung West Philippine Sea dahil malaya tayo. We have the sovereignty over that place. Diba? Sabi pa nila, ganyan bang malaya? Hanggang ngayon, andyan ang impluensya ng Amerika. So using that logic, ibig mo ba sabihin, wala rin kalaya ng Japan at South Korea? Kasi may influence din ng US sa kanila. Diba? So wala bang freedom ang mga bansang kasapi ng NATO? Kasi it's a very much influenced by the US. Diba? You have to accept the fact that we are now in the modern world. There are always an alliance of nations with the same like-minded principles. In fact,
Kahit nung mga unang panahon pa naman meron naman talagang mga alyanse ang iba't ibang kaharian. Alliance with other kingdoms that share their visions, principles, and values. So yes, doon sa mga di naniniwala sa ating Independence Day, baka kailangan mo nang i-adapt yung isip mo sa kasalukuyang sitwasyon. Di ba? Ano po? Stop living in the past. Instead, learn from it and apply it in your future, which is now. We know naman na ang lahi ng Pilipino sa ngayon ay kombinasyon ng iba't ibang lahi at kultura. Mula yan sa Austronesian, Malay, tapos nahaluan ng mga Chinese, then nahaluan tayo ng mga Spanish, and then the latest, nahaluan tayo ng mga puti, Caucasians. At bilang mga bagong henerasyon ng Pinoy, kailangan natin i-acknowledge pa rin at pag-aralan ang wisdom, talent, and skills ng ating indigenous origins, di ba? Magagaling ang ating mga ninuno, malikhain, magigiting, disiplinado. Sana man lang may mga namana tayo sa mga yon. Predominantly sa atin ay brown skin. So maging proud tayo sa kulay natin. Ano po? Diba? Kung light skin ka kasi may halo kang puti, not necessarily mean na westerner ang attitude mo. Diba? And hindi porket yellow skin ka kasi medyo chinito or chinay ka, may lahi kang Chinese. Hindi ibig sabihin, papabor ka na sa mga galawan ng China. Diba? Naririnig natin yan. Ako'y Pilipino sa isip, sa wika, sa gawa. And yet, karamihan sa bagong henerasyon ngayon, dominated by foreign mentality. Hindi na to colonial mentality kasi bago kaisipan na to eh. New foreign mentality na. Diba? Halos karamihan mga gamit imported. Made in China lang naman. Karamihan gusto magpaputi. Mga patalasta sa TV, mga whitening products, shamelessly promoting everyone na pangit ka pag di ka maputi. Diba? Mga teenagers ngayon, ang pananamit, galawan, trying hard to look like and act like Koreans. Mga indoors na makikita mo sa billboard, puro Koreans na, wala nang Pinoy. Diba? Pero tanungin mo tungkol sa Philippine history, ang sagot, Majoha. O kaya naman, hindi ko po alam, Your Honor. Wala po akong matandaan. Absent ako ng tinuro yun. Diba? So, ang challenge ko lang sa mga Pinoy, kung proud ka na maging Pilipino, dapat ipakita mo sa puso, isip, wika, at sa gawa. Diba? Also, dapat magkaisa na tayo. Para sa Pilipino, dapat solid. Walang kanya-kanya, huwag mong unahin ang sarili mong bulsa. Yung tipong ikaw lang at pamilya mo makikinabang. Kasi, ang kapakanan mo, kapakanan din ng lahat. Also, dapat maging positibo tayo. Bawasan na yung negatibong kaisipan at attitude. Diba? Yung utak talangka, judgmental, selfish, mapanlamang, walang disiplina, at iba pa. Anyway, so, Happy Independence Day, everyone! Hopefully, hindi masayang ang kagitingan ng ating mga bayani na dumanak talaga ng dugo para lamang makamit itong tinatamasa natin sa ngayon. Anyway, doon sa mga nahuli sa balita at wala kang alam, Your Honor, sa mga nangyayari sa ngayon, ay dapat panoorin itong late news. Magandang gabi mga kabalitaan. Alam kong andito ka dahil nahuhuli ka na naman sa balita, kaya naman para sa iyo ito ang balita ng mga nakaraang araw. Mga isdang miyembro ng Pamalakaya hindi sumasang-ayon sa pagdiriwang ng Independence Day. Ayon sa kanila, andyan pa rin ang presensya ng US na siyang dahilan kung bakit lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero mukhang nagka-amnesia mga ito dahil nakalimutan nilang banggitin na ang China talaga ang nagpasimula ng tensyon sa nasabing karagatan. Wala pa ito noong nakaraang dekada na kung saan ay wala man lang presensya ng Amerika sa lugar ng West Philippine Sea. 68 opisyal na sangkot sa Bohol Chocolate Hills scandals, suspendido na. Pero pagkalipas ng 6 na buwan, balik na naman sila sa dating gawi. Yan ang tanong ng karamihan kung hanggang suspension lang ba ang mangyayari sa mga ito. Sinusubukan naming alamin ang reaksyon ng ilan sa mga nasabing opisyal, subalit wala sila sa kanilang opisina sa ngayon. Tungkol naman sa isa pang suspensyon, ang lahat ng kapulisan sa bayan ng Bamban Tarlac ay mga suspendido na rin. Dahil ito sa malawakang investigasyon sa Pogo Hub sa nasabing bayan.
Pogo Hub, Philippine Offshore Gaming Operators. Bukod pa rito, ang alkalde ng nasabing bayan at ang 2 tauhan nito ay suspendido na rin. Sinusubukan din namin kunin ang panig ng nasabing alkalde, subalit mukhang mahirapan kaming gawin nito dahil ang kanyang abogado mismo ang nakaharap namin at ayon dito, Na ano siya, yung natutulala. Sino ba naman hindi matutulala sa ganyang klaseng gayon pa man ay balak namin mag-send ng voicemail sa kanya, subalit mukhang ito lamang ang marireceive naming reply mula sa kanya. Kahit ayaw ko na pong banggitin yung salitang I don't know. Pero, yun po ulit ang isasagot ko sa inyo. Hindi ko alam. Sinibak na rin sa pwesto ang Pampanga Police Chief na si Colonel Levi Hope Basilio kaugnay sa isa pang malawaking investigasyon sa isa na namang illegal Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Matatanda ang naudlot ang raid operation sa isasagawa sana sa Lucky South 99 sa Pogo Hub sa Porac dahil sa umunoy di umunoy palpak na search warrant. Nang mga sumunod na araw ay natuloy din sa wakas ang raid sa nasabing Pogo Hub. Subalit, nakatakas na ang karamihan sa mga salarin na para bang isang eksena sa isang action movie na palaging huli na kung dumating ang mga pulis. Itunuloy na lang ng mga otoridad ang paghulugog sa lugar. Subalit, naudlot na naman ang search operation dahil pinutol daw ang kuryente. Mukhang nakalimutan ng mga pulis na magdala ng flashlight sa kanilang basic equipment. Nagsagawa rin ng pagsalakay ang PRO-11 PNP upang arestuhin ang fugitive televangelist leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy nitong nakaraang Lunes. Umabot sa 2 batalyon ng pulisya ang nagsagawa ng pag-aresto. Talagang dinamihan ng pulis para siguraduhin hindi makakatakas ang pastor. Dumating ang Martes at ayon sa kanilang batalyon report, mission failed. Dahil dito, tinanggal na rin sa kanyang pwesto ang Regional Police Chief na si General Martinez. Nagsalita naman si Vice Presidente Sara Duterte sa umunay excessive force na sinasagawa ng mga kapulisan sa pag-aresto kay Kibuloy. Subalit kamakailan lamang, tinanong siya tungkol sa excessive force naman na ginagawa ng Chinese sa West Philippine Sea. Ayon sa kanya, no comment. reaction pa ng mga netizens. Bakit daw di niya binatikos ang kanyang ama na di umanay gumagamit ng malawaking excessive force sa drug war nito? No comment. Ipinatigil naman ni Senator Chis Escudero ang konstruksyon ng ginagawang bagong building ng Senado. Lumalabas na lumobo sa 23 billion pesos ang pagpapagawa ng gusali mula sa initial budget nito na 8.9 billion. Ayon sa ulat, ang Hillmarks Construction Corporation ang kontraktor na nagsagawa ng isa pang controversial overpriced Makati building ng mga Binay, ang sharing kontraktor na nasabing Senate building. At matatandaan ang nakarang committee chair on account na si Senator Nancy Binay ang siya rin nag-handle nito. Nakakaloka. Yan ang naging reaksyon ng mga netizens sa usaping ito. Kaya abangan na lang ang susunod na kabanata. Yan ang mga nakarang balita sa linggong ito at siguro naman ay hindi ka na nahuli sa balita dahil na-update ka na ng late news. It's been a colorful week, everyone! 50 is the new 30 at Beauty and the Nerd segment sa pagbabalik ng Nerd's Point. Hello, welcome back po and you're still here watching the Nerd's Point. Awesome! So yun nga, tungkol sa Bohol Chocolate Hills scandals, we just mentioned kanina na suspendido na ang mga kasangkot dito. Pero last month, nung kasagsagan ng balitang scandals na yan, ang ating traveling segment, bumisita ang Beauty and the Nerd travel segment dyan sa Chocolate Hills para alamin at talakayin ang epekto nito sa tourism. So pag-usapan natin yan kasama ang ating beauty co-host, Miss Cassandra Contis.
Kasama ko, please, everyone. So, kumusta ba, Miss Cass? Okay lang. Parang di ka okay, ah. Ano pong bago sa'yo? Eto, beauty pa rin. Pag-usapan na lang natin yung about Chocolate Hills. Talaga naman seryoso. Talagang direct to business mode ang pwede ka. Okay. Kung matatandaan yung mga ka-beauties last month, kasagsagan na scandals about tourism. That's right, mga ka-nerds. And, So yun nga, binisita namin ang Chocolate Hills, talaga nag-travel kami doon para alamin at pag-usapan kung ano yung mga epekto ng scandal sa tourism. that's right, exactly. So, mapapanood yan, mga ka-beauties and ka-nerds sa second episode ng Beauty and the Nerd Traveling Talk. Full episodes niya. What's this, mga ka-beauties? And ka-nerds. May at isa ito sa ating pinagmamalaki at kasama sa UNESCO World Heritage Yes, protected landscape. Protected Area. And speaking of protected landscape, ano masasabi nyo? Ang ganda-ganda ng lugar. And then biglang nakita nyo, mayroong nakatayong commercial area, may mga kung ano swimming pool or whatnot. Anong masasabi nyo? Sa tingin ko, napakaganda pa ng lugar. At yan ang pag-uusapan natin dahil nagkaroon tayo ng viral issue dito sa Chocolate Hills. Kaya nga nandito kami para pag-usapan yan. Ang pinuntahan namin ito, ang desecration and degradation ng ating precious protected landscape. Yung nagpaintulot na tumayo doon kasi wala namang hindi rin matatayo yun doon kung walang nabigay ng Permit. permit. So, okay, May kasalanan din yung may-ari ng doon kasi alam niya ang protected area yun, doon niya pagkatayuan. kailangan meron ka na kagad mindset na, wait, wala akong mali, ba't ko gagawin? So ngayon, ba't ako mag-iisip ng tayo ng pagkakakitaan ko sa alam ko protected area? Ngayon, ibig sabihin, may sabuatan sa May water ka ba dyan? water? Akala ko ahal ko lang sa'yo. Water, muna ako. Water? Alcohol yan eh. Okay sa health ko. Okay, so panoorin yung mga ka-nerds and full episodes niyan. That's right, mga ka-beauties. May bago kaming dedicated na Facebook page at YouTube channel para dito sa segment ng Beauty and the Nerds nga. Visit nyo na lang. Alright mga ka-nerds. So sa pagbabalik, 50 is the new 30. We'll be right back, mga ka-beauties. Welcome back, mga ka-beauties and ka-nerds. Andito pa rin kayo nanonood sa amin. Ako si Cass at kasama pa rin natin ngayon dito sa show, si Mr. Ember the Nerd. Wait, teka. Parang ikaw yung host, in-introduce mo ako ah. Ako naman talagang host Di ba ako nga ang host sa 50 is the new 30? Okay. Okay, alright. Kung sa bagay. Ang galing mo magpalusot ah. Manda lang sa'yo. Ayaw magpatalo. Talaga naman. And that's why what life is all about, mga ka-beauties and ka-nerds. Gumaya kay Miss Cass, di ba? Diba? Tawa-tawa lang, enjoy lang sa kanyang buhay. Exactly, mga ka-beauties. At yan ang pag-uusapan natin sa segment na to. Kung natatanyan nyo, mga ka-beauties and ka-nerds, last episode, in-introduce namin kayo sa segment na to, kung saan we will talk about enjoying life to the full at age 50. Yes, magbibigay kami sa inyo ng legit na outline na pwede yung sundan para ma-achieve nyo ang goal nyo to enjoy your life. Tama ka dyan, Miss Cass. So exactly, yun nga. Tinanong ko si Miss Cass last time, paano niya ba enjoy yung kanyang life at 50? At na-maintain yung kanyang looks in spite of her 6 kids. O, di ba? Ganito, Ember. Siguro i-specify muna natin sa mga viewers kung para kanino ba to. Tama ka dyan, Miss Cass. So yun nga, itong program na pinominate namin ay para sa mga taong Yun nga, para sa mga middle-aged people who turn 50 na. wait, binalik mo lang sa akin yung task.
Okay, ganito mga ka-beauties. Para ito sa mga taong stress out sa mga buhay nila at gustong mag-relax, unwind. At doon din sa mga taong naboboard na sa kanilang current lifestyle at gusto magkaroon ng spice sa kanilang buhay. At yung gustong mag-try ng mga activities noon na hanggang ngayon di pa nila nagagawa. At para din ito sa mga gustong bumata or ma-maintain ang kanilang younger looks tulad ni Miss Cass. O, di ba? Pero mga ka-beauties, hindi lang actually ito para sa mga middle age. In fact, it's actually advisable sa mga 30 years old pa lang. Kasi dapat at age 30, you prepare yourself for what's gonna be you at 50. That's true. Dapat ngayon pa lang pinaplano mo na as early as 30. Kasi kung ano yung ihanda mo sa sarili mo ngayon yun ang magiging future mo pagdating ng 50. Agree ako dyan, Ember. Like sa ngayon, kung stress out ka sa work mo, kasi sa mga previous years mo, you stuck yourself or on that situation. Tama. O kaya naman, kaya hindi ka makasabay sa mga anak at apo mo, sa mga lakaran nyo kasi inabuso mo yung katawan mo. Sa mga ka-nerds at mga ka-beauties natin dyan, we will give you no BS, purely common sense lang, and legit outline kung paano nyo may enjoy ang life. So yun nga, last time, tinanong ko si Miss Cass, di ba, kung anong sekreto niya. Simple lang sagot niya. Di ba? Balanced diet, regular exercise, less stress. That's correct. Yun lang naman talaga Kung napapansin nyo, ang tatlong yan ay lahat related sa health. Kasi sa health and wellness, talagang nagsisimula ang lahat. That's true. Hindi mo may enjoy ang life mo kung may sakit ka. Hindi mo ma-achieve ang goal mo kasi malaking sagabal yung mga nararamdaman sa katawan. Exactly. Real talk lang. No BS. Kaya naman, ito exactly ang dapat nyo gawin para ma-achieve ang objective sa topic na to. Number 1, take care of your health. Ayun, kakasabi lang ni Miss Cass. Yun talaga, yun ang number 1. Number 2, minimize your stress. It would mean avoid yung mga toxic people, avoid nyo na yan, toxic situation, toxic job, etc. Number 3, let go of things in your past. Kalimutan mo na yon and make way for new things in your future. So that means get out of your comfort zone. So kung hindi ka sanay sa change, hindi mag-work to sa'yo. Number 4, try new things, explore, and live your dream. So yun nga, kung may dream ka na gusto mong gawin, gawin mo na, di ba? Don't be a daydreamer. I-stop mo na, maging achiever ka. Kundi ngayon, kailan pa? Number 5, i-reassess mo yung life mo kung nasa tamang path ka pa ba. Mag-contemplate ka sa past mo, but don't dwell on it. Instead, learn from it and apply it in your future. And syempre, of course, number 6, live life to the fullest. Okay, tama na muna yan. Mga ka-beauties and ka-nerds, baka mag-overwhelm kayo. Isa-isahin natin yan as we go along. Yeah. Basta ang unang gawin nyo, sa ngayon, isipin muna kung ano ang lifestyle na gusto nyo sa buhay ngayon. Tama. Kasi alam niyo talaga muna ang gusto mong, yung tipong ano bang gusto mo? Travel ka na lang tulad ni Miss Cass, di ba? O kaya naman gusto mo pure enjoyment ka na ng mga activities or adventure na ginagawa mo. O kaya naman yung kung rich ka, edi mag-philanthropy ka na lang, na nag-volunteer ka na lang sa isang advocacy or a cause. Anything, basta alamin mo muna kung anong lifestyle na gusto mo. Di ba? Yeah, yan ang number 2 homework namin sa inyo ngayon. And then we start our journey together sa next episode. Wait, teka. Binanggit mo yung number 2 homework kay number 1, di mo pa binabangkit. Kasi ikaw na mag-explain noon. Ano ka ba? Alright, sabi mo Alright mga ka-beauties and ka-nerds, ang homework talaga number 1, syempre i-visit nyo ang Facebook page ng 50 is the new 30 at doon namin ipopost ang journey. So doon nyo masusundan. Also, don't forget to comments down below if you have questions sa journey na to. At mag-subscribe kayo sa channel na ito pati na rin sa bagong dedicated channel nitong 50 is the new 30. And of course, click mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na episode ng 50. See you next time mga ka-beauties. Makalimutan mo ang new 30. See you next And of course, click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na episode ng 50 is the new 30. See you later mga ka-beauties. See you later mga ka-nerds. So,
Okay lang ba sa'yo kahit alcohol ang binigay ko sa'yo? Kasi Okay lang. tubig yung nire-request mo kanina, pero sabi kasi alcoholic ka daw, kaya lagi kami nag-prepare ng alcohol. Ayan. So ako naman, kung tubig lang yan, ano nga lang. Okay lang. Anyway,